through the Holy Spirit. We believe in the power of prayer and in trusting in your will. Your word said that nothing in this world is permanent. Therefore, this too shall pass. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so maraming salamat po sa narinig po nating pananalangin para po sa ating lahat. And ngayon po tayo ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. At alam ko po, isa po ito at kumbaga ito yung ating pinananabikan na tayo po every time na mayroong family altar or online service ay atin pong kinasasabikan ng pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ang atin pong pag-aaralan ay nasa Book of Joshua. Joshua chapter 8 and verse number 1, ito po ay very familiar verse dito po sa Old Testament. Okay? Joshua chapter 1 and verse number 8. Sabi po ng Bible, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success." So actually, ito ho ay napakagandang talata, mayamang talata kung talagang atin pong mauunawa ang maigi. Ito ho ay mapanghahawakan ng lahat po ng mga mananampalataya. Ano ho? Na kumbaga, ito ho yung pwedeng maging guide. Ito ho yung pwedeng maging sabihin nating gabay para po sa ating inaasam-asam na tagumpay sa buhay. Kaya nga, ang atin pong pag-aaralan ay the source of success. Again, the source of success. Magandang tayo po ay muling manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli po, Panginoon, amin pong hinihiling ang inyo pong presensya sa amin pong kalagitnaan. Pagpalain mo po ang amin pong pag-aaralan at nawa, O Diyos, maramdaman namin ang inyo pong pangungusap at pagkilos sa amin pong mga puso. Kaya Panginoon, ikaw po ang aming pinag-aalayan ng lahat ng amin pong gagawin, lalo na po sa pag-aaralang ito. Ikaw nawa ang siyang mabigyan po namin ng kapurihan. Ikaw po ang siyang maitaas namin sa aming kalagitnaan. Kaya Panginoon, sawayin mo ang gawa po ng kaaway. Huwag mong payagan na sino man sa amin ay magambala. Pagkus maibigay po namin ang aming buong atensyon sa amin pong ginagawang pag-aaralan. Kaya Panginoon, ikaw po ang aming inaasahang kumilos sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, again, sabi po ng talata ay kung gusto po nating magkaroon ng masasabi nating prosperous and successful life or living, ang kailangan po natin ay yung sinabi po ng Book of Joshua. Well, para po maintindihan natin, the Book of the Law is the source of success. So meaning, ito ho yung bagay na wag ho nating baliwalain sa ating buhay. Siguro, as I observe, may mga bagay po na maituturing tayong kailangan at mahalaga, pero pwede ho nating ibaliwala dahil kahit wala po yung mga bagay na yon, pwede pa rin po tayong magpatuloy at pwede pa rin po tayong magtagumpay sa atin pong buhay. Kasi kung ang pag-uusapan po natin is pagiging prosperous and successful, mga kapatid, marami pong inaalok ang mundo. And even Satan, diba, he offers us in kumbaga sa iba't ibang kaparaanan for us to sabihin natin to have a successful and prosperous living. But the problem is that is not a good success. Kasi po, we're talking about not just a success, we're talking about good success. And the source of that good success is the scriptures. Wala pong iba para ang isang tao o ang isang mananampalataya ay magkamit ng mabuting tagumpay
sa kanyang buhay liban lamang po, mga kapatid, sa salita po ng Diyos. Actually, dalawa po ang gustong i-drive po ng ating message. Hindi lang po yung pagkakaroon ng good success, but also yung pagiging prosperous. Kasi po, minsan, pag sinabi nating prosperous, na i-consider na rin po nating tinatawag nating success. But actually, in the Bible, malaki po ang pagkakaiba niyan. Okay? Malaki po ang pagkakaiba niyan, bagamat nahahawig kung ang pag-uusapan ay yung nararanasan sa buhay. Of course, pag sinabi nating prosperous life or prosperous living, ang ibig sabihin niyan, masagana. Ngayon, pag ikaw ay masagana, ang conclusion sa'yo, matagumpay. So parang ganun po. But we're talking about, diba, the source of success. The source of or for having a prosperous living. So, alam niyo po, sabi ng Bible, this book of the law. Okay, so meaning, we're talking about the life of Joshua. In fact, we all know na ito pong si Joshua ay successor po ni Moses. Diba? Na kung tutuusin, witness si Joshua sa naging buhay ni Moses kung papaanong yung pangako ay ibinigay ng Diyos kay Moses. But sad to say, si Moses ay hindi po nakapasok doon sa talagang gustong ibigay ng Panginoon para po sa kanila. Kaya nga, eto po ngayon sa Joshua chapter 1, para wag na pong maudlot, wag na pong maantala, wag pong masayang yung biyaya at kasaganahan na gustong ibigay ng Diyos sa piling bayan ng Panginoon. Ito ngayon ang kinausap ng Diyos. Ito pong si Joshua. So kumbaga, hayaan na po natin, bagamat natuto na tayo kung ano yung nangyari po sa buhay ni Moses, kung bakit hindi po nakapasok ang bayan ng Diyos sa promised land. Parang siguro tingnan lang natin, ano ba yung mga kadahilanan, bakit yung mga taong mahal ng Diyos, yung mga taong pinili ng Panginoon, hindi po naranasan yung kasaganahan. Kaya ko pong sagutin, mga kapatid, tiyak po ako, hindi naman maramot ang Diyos hindi po nagpapabaya ang Panginoon, hindi po siya maramot, kundi nais niya talagang ibigay ang kasaganahan sa sino man sa atin. But the problem is, alam naman natin na ang bayang Israel, ang bayan ng Diyos, mayroon pong katigasan ng ulo. Kaya nga, ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi na sana talagang maging blessing po sa ating lahat. Alam natin na ang mga taong ito ay naging matigas ang kanilang puso, naging matigas ang kanilang ulo. Kaya ang paalala ng Panginoon kay Joshua, ito ang gawin mo. Kaya nga again, naniniwala po ako, the source of success in our lives is the scriptures. The book of the law. Kaya nga, yan yung magandang tignan natin. Well, therefore, what are we going to do with the book of the law? Anong gagawin natin? Diba? Alam naman natin ngayon na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang siyang talagang source ng success para magkaroon po tayo ng masagana at sabihin nating puno ng biyaya na pamumuhay. Tingnan po ninyo. Unang bagay na magandang i-consider po natin dito sa ating pinag-aaralan. Number 1, don't just read it, but meditate on it. So anong ibig sabihin po nito? Balikan lang po natin from verse number 7. Ang binasa natin ay Joshua chapter 1 and verse number 8. But now we will read verse number 7. Okay, listen. Only be thou strong and very courageous. Well, actually, bago ko ituloy yung pagbasa, gusto ko lang pong, kumbaga maalala natin, yung sinabing, only be thou strong and very courageous. Well, in fact, segue lang ho natin, kumbaga sideline lang po ito, no? Alam nyo kung bakit ito sinabi ng Panginoon niyang kay Joshua? Para wag mangyari kay Joshua yung nangyari kay Moses. Anong ibig ko pong sabihin? Si Moses, kilala nating matapang. Diba? Pumatay nga yan ng Egyptian Okay, para ipagtanggol, di ba? So, ibig ko sabihin, malakas ang loob, matapang siya, pero ang naging ending, hindi ho siya nagtagumpay doon sa mga tao Di ba? Nadala siya ng kanyang emosyon, nadala siya ng kanyang, di ba, kung ano yung naging reaksyon ng mga tao, kasi nagalit na po siya. Naalala nyo, nung siya po di ba, umakyat sa bundok para katagpuin ng Diyos, pagbaba niya, yung mga tao, kung ano-ano na yung ginagawa.
Kaya nung sinabi ho sa verse number 7, only be thou strong and very courageous, this is referring not to their enemies. Hindi lang po sa kanilang kaaway, kundi maging sa mga tao, kasi ganito po ang totoo. Kahit ano po ang gawin natin mga kapatid, kumbaga wala ho akong pinatatamaan dito para po sa ating lahat ito, kahit anong gawin nating tama, meron talagang hindi magugustuhan yung ating ginagawa. Because we cannot please everybody. Kahit ano pong gawin nating maayos, ang tao may magiging komentong hindi pa rin maganda. Kahit ano pong gawin nating mainam sa paningin ng Diyos at sa tingin natin na okay sa tao, ang tao pa rin ay merong magiging side comment na bakit nagkaganyan, bakit ganon. Diba? Because that is the reality. We cannot please everybody. Pwedeng sa inyo, okay, sa iba, hindi. Pwedeng yung desisyon ko, okay, sa iba, hindi. Pwedeng yung aking proposal, okay, hindi, sa iba, ganun. So, yun yung katotohanan. So, that's why the Lord spoke to Joshua na sinasabi niya, only be thou strong and very courageous. Huwag kang magkaroon ng takot sa tao. Huwag kang magkaroon ng takot sa mga kalaban mo. Kaya nga sabi niya, that thou mayest observe to do according to all the law. Pagdating po dyan, which Moses my servant commanded you, turn not from it to the right. Tingnan po ninyo ha, paalala sa kanya, or to the left. So ibig sabihin, huwag kang pumanig sa kanila o kaya mamuhi sa iba. O kaya pumanig ka sa kanila, mamuhi ka sa iba. So ang gusto ng Panginoon na mangyari kay Joshua, mag-focus ka lang sa salita ng Diyos. Yun po yung maganda mga kapatid. Para magkaroon tayo ng good success, 'di ba? I-focus lang natin doon sa Word of God. Kasi po, kahit nagbabasa kayo ng Bible, kahit nakakapakinig po kayo, pansinin po ninyo mga kapatid, sa inyo bang ginagawang ito, sa pakikinig nyo sa atin pong serbisyo, sa pagdalo po ninyo sa gawain na ginagawa natin, pwedeng may natutuwa, pero pwede rin pong may naiirita sa inyo. Naalala ko lang po yung nangyari po kay Mary and kay Martha. Baka nangyayari din po sa inyo ito mga kapatid. Isipin niyo po, baka nangyayari ito ngayon. Anong sabi ni Martha? Baliwala baga sa iyo na nagtatrabaho ako rito, nagluluto ako, samantalang si Mary nakaupo lang dyan, nakikinig sa iyo. Baka nangyayari ho sa inyo Diba? Kayo nakatutok ngayon sa online service natin, samantalang yung ibang kasama nyo sa bahay may ginagawa. Di nyo alam, baka nagngingit-ngit na sa inyo yan. Diba? O kaya yung mga kasama nyo sa bahay, diba? Naiinis, bakit kayo laging gabi-gabi nanonood ng service? Bakit ba kayo nag-join pa dyan? May mga ganyang klase ng tao. But again, for having a good success in our lives, focus ang kailangan natin. Focus to the Word of God because we cannot please them. Hindi ho lahat matutuwa sa atin pero ang pinakamahalaga, ang kailangang matuwa ang Diyos. Sapagkat nandyan po yung source ng sabihin nating prosperity at nandyan po yung source ng success. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Huwag mong gawin, di ba? Turn not to the left or to the right. Ang sabi niya, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Kahit sa kaliwa o kanan ka pumunta, magtatagumpay ka, basta't nasa iyo ang salita ng Diyos. You know, don't just read it, but meditate on it. Di ba? Hindi lang dapat binabasa ang salita ng Diyos. Hindi po kasi doon natatapos yung pagpapala hindi po doon dapat natatapos yung ginagawa natin sa pakikinig o pag-aaral lang o pagbabasa. Dapat talagang ito po ay mini-meditate. Ano yung sabihin pag sinabi nating meditation? Yung parang umaalis ka doon sa, diba, sa kalagayan mo at pumupunta ka doon sa lugar na kung saan ano yung naiisip mong mangyayari. So para bang ini-imagine natin mga kapatid na kapag ginawa natin yung salita ng Panginoon, sinunod natin ito, nakikita natin para bang hindi ho ito animation, hindi ito parang fantasy. Kailangan tayo po nandoon sa reality. Kundi ang sabi po rito, tingnan mo yung nangyari. Balikan mo yung nangyari kay Moses. Diba? Pinanigan niya itong mga taong ito, yung iba hindi niya pinanigan dahil nagalit siya. Ano pong nangyari? Ang naging ending, sad to say, mga kapatid, hindi po nila naranasan
yung prosperous living and successful life. Why? Because ayaw bang ibigay ng Diyos? Mga kapatid, for your information, dinisenyo ng Panginoon ang promised land sa piling bayan ng Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, pinrepare yan ng Panginoon para talaga sa bayan niya. But again, kaya po hindi nangyari dahil yun ba ang perfect plan ng Panginoon? No. Ang plano niya, dalin tayo sa promised land. But the problem is, we have a will. Meron ho tayong, di ba, free will na tinatawag. And sometimes, we abuse our free will for our own profit. Iniisip lang natin, kapakanan natin. Hindi natin iniisip yung plano ng Diyos para po sa atin. Kaya nga, ito ho yung maganda na tignan po natin. Don't just read it, but meditate on it. Tingnan nating maigi, mga kapatid. Diba? Yung binabasa natin, dapat naiintindihan natin, nauunawaan natin, at sa isip natin, nakikita natin na nandito ang plano ng Panginoon. If we say meditation, yan po kumbaga para bang, diba, pinaghahandaan, tinitignan, pinaplano, pinag-aaralang maigi. Kaya nga yan ang sabi po ng Bible Tingnan natin yung Deuteronomy chapter 29 and verse number 9. Sabi dyan, keep therefore the words of this covenant and do them, that ye may prosper in all that ye do. So anong ibig sabihin? Pag pinag-usapan po natin, salita po ng Diyos, commandment man yan, book of the law ang tawag dyan, scripture man yan, alin man doon sa mga binanggit ko, mahalaga po dyan, hindi lang dapat binabasa kung hindi talagang pinagbubulayan. Why? Because that you may prosper in all that you do. So sa lahat ng gagawin mo, sigurado ang Biblia, sabi niya, magtatagumpay ka, magiging masagana ka. And that is the source ng good success in our lives. Kaya nga, sana ho maintindihan po natin, mga kapatid, itong Joshua chapter 1 verse number 8. Diba? This book of the law shall not depart. Hindi dapat nawawala, hindi dapat nababaliwala, hindi lang dapat binabasa ang Biblia. Dapat talaga itong pinag-aaralang maigi. Yan ho yung sabi ng Panginoon kay Joshua Diba? Okay, pag-aralan po ninyo, gaya ng binanggit ko, hindi ba't si Moses nabigo? Na hindi po niya napasok yung tinatawag nating promised land na binigay sa kanila ng Panginoon. Dahil nakita natin kung ano reaksyon ng tao, at nangyari na rin kay Moses, di ba? Dala ng kanyang, di ba, emosyon. Ano pong nangyari? Hindi ho sila pinahintulutang makapasok doon po sa lugar na kung saan inihanda ng Diyos para sa kanila. Ano ang paalala ng Panginoon kay Moses? Kay Joshua, I mean. So, huwag ka nang matulad kay Moses. Ito na yung gawin mo. Di ba? Balikan natin yung sinabi ng verse number 7. Okay? Sabi nito, which Moses, my servant, commanded you. Yan ang sabi ng verse number 7 Huwag kang turn not from it to the right hand or to the left hand, that thou mayest. Ibig sabihin, para mangyari. Kasi nga, nakita niya na. Kaya alam niyo mga kapatid, kung hindi po ito aaraling maigi ni Joshua, at hindi po siya susunod sa kung ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon at nang sinabi sa kanya ni Moses, mauulit at mauulit yung nangyari kay Moses. Parang ganito rin po sa atin pong lahat. Pag hindi po tayo nakinig ngayon sa kung ano yung sinasabi po ng Bible at kung ano po yung itinuturo ng Diyos sa atin, mauulit at mauulit yung nangyari kay Moses. Malalaman lang natin na may promised land, tama? Malalaman lang natin na ang Panginoon masagana kapag nagbigay ng biyaya. Malalaman lang natin na merong hinandang blessing ang Diyos sa atin, pero hindi po ayaw nating gawin kung ano po yung sinabi ng Diyos sa atin pong lahat. Yan ho yung magandang sinabi po ng verse number 9 ng Deuteronomy chapter 29. Diba sabi niya, keep therefore the words of this covenant. Babalik at babalik tayo sa katotohanan, yung salitang keep, hindi ho itago, hindi po ingatan,
kung hindi masinop nating gawin, sundin, pag-aralang maigi kung paano natin magagawa yung atin pong narinig, natutunang salita po ng Diyos. Huwag tayong dapat humiwalay, huwag tayong bumitiw. Yan po yung ating kailangan sa atin pong buhay for having a good success in life. Number 2, na magandang i-consider po natin, mga kapatid, don't just handle it, but make use of it. Tignan po ninyo, sinabi po ng 1 Chronicles chapter 22 and verse number 13. Sabi po ng Biblia, then shalt thou prosper if, sabi po ng salata, if thou takest heed to fulfill. So mga kapatid, wag lang ho nating panghawakan, okay? Wag lang ho nating marinig, kundi ang sabi niya, gawin natin at gamitin natin. Because ang sabi po dyan, if thou takest heed to fulfill the statutes and judgment which the Lord charged Moses with concerning Israel, be strong and of be good courage, dread not, nor be dismayed. Kaya ito ay napakaraming paalala ng Panginoon kay Joshua. Ako po'y naniniwala na gustong-gusto nang ibigay ng Panginoon ito hong blessing na ito, nangyari lang na talagang, di ba, alamin natin at alam din naman natin na tayo po ay pwedeng magkamali. Kaya nga dito ho sa sinabi ng Bible sa verse number 13, if thou takest heed, kanina keep, di ba, in doing or to perform the will of God. But now, if thou takest heed, kung magiging maingat ka, kaya nga ang ibig sabihin po niyan is to fulfill the statutes and judgment. Dapat ito po ay isinasakatuparan ng ating buhay. Ginagawa natin, mga kapatid. Tayo po ba pag natututo, hanggang saan po naaabot o nakakarating yung atin pong natutunan? Alam nyo, ang nakakalungkot, kapag tayo po ay natuto lang sa isip, hindi po tayo nagiging successful pa niyan. Ang ibig sabihin po kasi dyan, pag tayo ay natuto, wag lang ho dapat sa kaalaman at kaisipan, dapat matuto tayo sa ginagawa natin sa ating buhay. At para mangyari po yan, nababago yung atin pong direksyon. Nababago po yung klase ng ating pamumuhay. Naiiba po yung ating nagiging lakad sa araw-araw. Parang ganito po sa nangyayari sa atin. Diba? Pag tayo ay natutong manalangin, alam na natin tinuro na sa atin ng Bible. Diba? Ganito manalangin. Diba? Sabihin mo, Ama namin na nasa langit. Diba? Ito yung ganito. And then tapusin mo sa pagwawakas sa pangalan ni Jesus. Alam mo na yun sa isip. Pero ang maganda po, hindi mo lang dapat alam yan by principle o kung paano ginagawa, dapat kaya mo na rin niyang gawin. Anong ibig ko pong sabihin? Yung natutunan, hindi dapat head knowledge lang. Alam ko na yan narinig ko na yan ang dapat ginagamit at ginagawa. Kasi yan ang sabi ng Bible to fulfill the statutes and judgment which the Lord charged Moses with concerning Israel. Ano ba yung gusto niya? Ano yung pinagagawa niya? Kasi po, yun ang tunay na natuto. Kaya nga, di ba, anong sabi ng Bible sa atin? Be ye doers of the word and not hearers only. Hindi po tayo dapat nakikinig lang o kaya natututo sa isip, pagkos dapat po ito ay ina-apply. Dapat po ito ginagawa. Dapat po ito isinasakatuparan. Hindi ho kasi mangyayari yung ating pong buhay na maging matagumpay hanggat asa isip lang po ang atin pong pagkatuto. Mga kapatid, hindi po pwedeng alam mo lang na may Panginoon, alam mo lang na makapangyarihan siya, alam mo lang na siya ay makatwiran. Dapat hindi mo lang alam, kundi naranasan mo rin sa iyong buhay. Kasi po, yun ang katotohanan ng mayroong tagumpay. Diba? Alam nating lahat na ang Diyos ang siyang lumalang ng langit at ng lupa. Alam nating lahat na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Alam natin na ang Panginoon na siya ang nagmamay-ari ng yaman ng mundo. Pero,
Hindi mo kayang sabihin yan na ikaw ay nakaranas ng kayamanan ng Diyos at kabutihan kung hindi mo naman na-experience sa buhay mo. And for you to experience the goodness and greatness of God into your life, kailangan mong i-apply at gawin at tapusin o ipulpil kung ano po yung salita ng Panginoon na natutunan natin. Dati, di tayo marunong mag-pray, natuto tayong mag-pray. Tama po yun. Diba? Di tayo marunong magdasal, natuto tayo magdasal. At anong naramdaman natin? Napakinabangan natin yung blessing ng nananalangin. Hindi tayo marunong magbasa ng Biblia noon. Ngayon, nagbabasa na tayo. Meron na tayong quiet time. Meron na tayong devotion sa buhay natin. Nung hindi natin ginagawa yon at natuto tayo, ano yung naging pakinabang natin? Yun yung ibig ko pong sabihin. Kapag ginawa mo at in-apply mo yung mga natutunan mo, siguradong makikinabang ka sa biyaya ng ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya don't just handle it but make use of it. And then number 3, don't just comprehend it but mean it. Okay? Don't just comprehend it but mean it. Anong sabi ng 1 Chronicles chapter 22? Beginning in verse number 11. Now, my son, the Lord be with thee. Tignan po ninyo. And prosper thou and build the house of the Lord thy God as he had said to thee or of thee. Verse number 12. Okay? Sabi po ng talata, only the Lord give thee wisdom and understanding and give thee church concerning Israel. Well, that thou mayest keep the law of the Lord thy God. You know, sabi po rito, don't just understand it, but mean it. Ibig sabihin, wag mo lang, diba, naintindihan o wag mo lang unawain, kung hindi, bigyan mo ng mas malalim. Yung kumbaga, yung idea ng mean it, bigyan mo na mas malalim na halaga at importansya yung bagay na itinuro sa iyo. Dahil kapag ito ang nangyari, sabi ng verse number 12, only the Lord give thee wisdom and understanding and give thee charge concerning Israel, and thou mayest keep the law of the Lord thy God, and you will prosper. You will prosper. Sigurado yan, mga kapatid. Alam nyo ho, sapagkat sa Diyos nang gagaling ang totoong masasabi po nating tagumpay. Kaya nga alam nyo ho, kung ito ho ay natutunan na natin from the Word of God, wala na pong dapat dahilan para hindi pa po tayo pagpalain. Pero mangyayari yan kapag sumunod tayo. Anong sabi ng verse number 3 ng 1 Kings chapter 2? Diba? Only the Lord can give understanding, sabi po nung binasa nating talata, and keep the church of the Lord, thy God, to walk in His ways and to keep His statutes and His commandments and His judgment and His testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. So, tingnan ninyo saan tayo dadalhin ng pagsunod? Saan tayo dadalhin ng pagkatuto? Saan tayo dadalhin ng salita po ng Panginoon? Di ba't ang linaw? Sa totoong tagumpay. Sa totoong masaganang pamumuhay. Kaya nga po, sa ating paglulundo ngayong gabing ito, sabi po ng 1 Chronicles chapter 28 verse number 7, moreover, I will establish His kingdom forever, if he be constant to do my commandments and my judgment as at this day. Anong ibig sabihin? Kapag tayo po ay nagpatuloy, nanatili, sumunod, at ginawa natin ang kalooban niya, anong sabi ng Biblia? He will establish His kingdom forever. Okay? And anong sabi dyan? Ibibigay po sa atin ang totoong tagumpay. Kaya nga sana mga kapatid, kung talagang gusto ho nating magkaroon ng successful and prosperous living, what we really need is the scriptures. The Word of God, I mean. Yun ang kailangan natin Kasi ito ho yung sinabi ng Biblia kay Joshua na talagang magdadala sa kanya sa tagumpay. Of course, yung way ng Panginoon, hindi ho natin maipapaliwanag yan kung paano
kung ano yung kalooban niya, kung paano mangyayari yan. But I believe, ang Diyos po kumbaga hindi po siya makakalimot sa kanyang pangako. Kaya nga sabi niya, I will establish, moreover, I will establish my kingdom forever. Ano yung sabihin niyan? Ito ho yung pinaka parabang landmark, icon, or assurance. Yung sinabi niya, I will establish His kingdom forever. Parang ito ho yung monument na hindi makakalimutan ng Diyos yung kanyang pangako sa kanyang mga tao. Di ba? Tayo ho, yung mga taga Maynila, pag pumupunta kayo ng Luneta, nakikita nyo yung rebulto doon ni Rizal, anong naiisip ninyo? Hindi naman yung simento Hindi naman yung bato Ang nakikita nyo ron sa picture ni Rizal ay yung monumento ng kanyang kagitingan. Diba? So yung sinabi po ng moreover, I will establish His kingdom forever, para bang ang Diyos magtatayo ng monumento sa atin ng pangako ng Panginoon na hindi kailanman siya'y makakalimot sa kanyang ipinangako. So ano ibig ko sabihin? Diba? Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng tagumpay. Anong sabi? I will establish His kingdom forever if He be constant to do